Magandang araw po sa inyong lahat. Alas 7 pa lang ng umaga, nandito ako ngayon sa bukid. Sili ko kasi didiligan ko ngayong umaga. At medyo matindi na ang init dito sa amin, sa Bicol. Sa mga magbibilad ng palay, magandang magbilad ng palay ngayon. Pero sa katulad namin na may palay pa na hindi pa namumunga, malaking banta to. Sana makasurvive. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim kong sitaw. Namumulaklak lang sila. Yung iba nga lumabas na yung bunga. Pati yung kopis namumulaklak na rin. Ito guys yung aking sitaw. May bunga na pala. Nakalabas na pala yung bunga. Oh. Maraming bulaklak. Maiksi lang yung gapang niya. Inuod kasi to guys. Pero nung nakaraang araw, in-spray ko ng pang-uod kaya lumabas na yung ibang talbos. Nakakatuwa naman kasi ang daming bulaklak oh. Yan oh. Hanggang dyan lang yung gapang niya. Pero ang bulaklak niya marami. Halos lahat naman kukunti yung gapang. Yung pagitan ng mga sitaw. Tatanggalan ko ng damo. Kaya lang wala akong panahon kasi may pasok sila kambal. Ngayong umaga sumaglit lang ako. Alas 8 daw pasok nila. Kaya meron lang tayong kulang-kulang 1 oras para tumigil dito sa bukid. Natutuwa talaga ako. Ang daming bulaklak. Kahit maiksi lang yung gapang. Oh, may bunga na siya pero may bulaklak pang susunod. Ayan o. Ito pa lang guys yung unang tanim ko ng sitaw na medyo madami-dami. Kadalasan, ilang puno lang tinatanim ko. Ngayon, medyo madami-dami. Hindi namin to kayang lutuin na pang-ulam lang. Siguradong magbebenta tayo nito. Ayun. Sulit yung pagod ko sa paglagay nito. Tumulong sa akin si Ono nito. Pero yung paglagay ng mga lubid, ako lang. Yung palibot naman, nung nandito si Banong, ayun, nilagyan niya rin. Dahil sa sobrang init, yung iba na namatay. Siguro 5 puno tong namatay. Ito, ang baba lang ng gapang niya, pero tingnan mo, ayan. Nakakatuwa. Ang bilis naman lumago ng damo. Effective yung in-spray ko. Kasi nagsilabas na yung mga talbos niya. Nung nakaraan, pilipit lahat yan. Pati ito, dami ng talbos. Yan. Ito talaga, dami talagang bunga. Oh. Yan, bulaklak. Ang galing. Yung kopis ko rin, nagisimula na rin mamulaklak. Ito. Kaya lang nangangarira sila ng damo. Ang sitaw saka ang kopis, okay lang yan na medyo madamo. Kaya lang ito naman sobrang damo na. Pag walang pasok sila kambal, sasamantalahin ko. Tatanggalan ko ng damo yan. Ito namatay din oh. Meron uling parang malapit na rin buhay nito. Naninilaw na dahon. Ito naman guys yung sibuyas ko. Ngayon mahahalata mo na yung puno. Ito. Sibuyas.
Tagal pa lang tumubo niyan. Siguro, dahilan pa yung laging natutuyo tong lupa. Sobrang init. Hindi ko pa nga natatanggalan ng damo. Nung tinanggalan ko kasi ito ng damo, marami akong nabunot na ganito. May mga nabunot akong ganito kasi katulad dito. Ay, ano pa pala yan? Pag may katabing damo, pag bunot mo ng ganyan, nakapasama sila. Kaya sabi ko, palaki-lakihin ko muna sila bago ko bubunutan ng damo. Mga pitsay namin. Yung malalaki, inani na namin ng isang araw. Pero may mga tira pa. Itong maliliit na to, mga pasunod na lang yan. Kaya lang sobrang hirap magdilig ngayon. Kasi yung sapa dito, malapit nang matuyo. Wala pang isang linggong init yun Pero ang sapa, paunti na ng paunti ang tubig. Ito namang mga tuyong damo. In-spray to ng hipag ko ng demolition. Kasi tataniman ko to ng kamote. Pati yung mga munggo ko maganda na rin. Kaya lang ko, konti lang yung nabuhay. Pero matataba na rin. Maliit pa nga lang. Yung sili ko. Hanggang yan doon sa dulo. Nakita ko kahapon. Kasi 2 araw na magkasunod sila kambal nagdilig nito. Nakita ko kahapon may mga natuyo ding ilang piraso doon. Tuwing hapon lang kasi namin to nadidilig. Pero nung bali pangatlong araw ngayon, sabi ko kila kambal diligin natin sa umaga. Kahapon dinilig to ni Dos. Kaya ngayon wala pa si Dos, ako muna magdidilig. Medyo bansot nga lang dahil siguro sa init. Kaya ngayon magdidilig tayo kahit medyo basa pa. Para mamayang sobrang init may panlaban sila. Ngayon magdidilig tayo para may panlaban naman sila sa init. Sana makasurvive din sila. Mga tira naming pitsay na hindi pa naaani. May mga uod na yung iba. Ayoko mag-spray ng insecticide dito sa gulay. Dati, tinatanggalan ko ng mga uod lang yan. Kaya lang, mabusisi. Ngayon, aanihin namin yan. O baka mamayang hapon. Yung mga may uod, itapon na lang. Hindi ko pa alam kung ano sunod kong itatanim. Kailangan ang maitanim ko dito yung hindi nangangailangan ng pagdilig araw-araw. Kasi mahirap. Ang layo ng kinukuhanan namin ng tubig. Ngayon nga, isang timba lang nadala ko. Ang didiligan ko lang yung sili lang. Sili lang muna didiligan natin. May tanim din akong pakwan dito. Yung pinakauna kong tanim ng pakwan, isa lang yung nabuhay. Ito. Umulit uli ako. Ito ngayon, nagsisimula na. Ayan. Simula na. Tigdadalawa lang bawat tumpok ng lupa. Yan, nagsisimula na siya. Ito yung pangalawang tanim ko yan. Ito yung pangatlong tanim. Simula pa lang. Nakita ko may ilang tumubo na rin dyan. Bali 10 tumpok ng lupa to Mas madami-dami yung tumubo ngayong pangatlong tanim ko. Ayan, okay yung pangatlong tanim. Isang timba lang itong dala ko. Doon pa to galing sa gripo. Sa pinadaanan namin. Medyo malayo pa.
Ganda ng dalawang to. Maganda ang tubo nila. Hindi na tuloy halata yung tanim kong sibuyas. So, sa sobrang dami ng damo. Ang pagpunta ko kasi dito sa bukid, nakadepende sa schedule nila kambal. Pag maaga silang umuwi, maaga ko rin madidiligan to. Kasi kadalasan, ako na lang mag-isa natitira dito. Mga katabi kong nagtatanim, nagsiuwi na. Ako, hindi pa natapos magdilig. Minsan, pag madilim na, hindi ko na rin tinutuloy. Natakot kasi ako. Lalo pag ako na lang mag-isa. Kaya sabi ko kila kambal, pag nandito ako, tapos papadilim na hindi pa ako nakaka-uwi, sabi ko puntahan nila ako. Para yung pagdidilig ko matapos ko. Magbunot-bunot tayo ng konting damo. Iba ang boses ko kasi sinisipon ako. Siguro dahil sa panahon. Pag tanghali kasi sobrang init. Pag madaling araw naman, napakalamig. Ayun, may nabunot na naman nga. Sayang. Oh, wala. Siguradong maaan na to. Matutuyo to. Pangalawang tanim ko na to dito kasi yung una tumubo naman siya, kaso nung umulan ng malakas nawala. Pag bagong tubo pala ayaw nila ng ulan na malakas kasi maliliit lang puno nila, kayang kaya silang patumbahin ng ulan. Kailangan na nating umuwi ng bahay. 7:35 na. Baka paalis na yun sila mga. Mamayang hapon ulit tayo makakabalik dito pagdating nila. Guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Pasulpot-sulpot na lang yung ating upload ngayon. Ayoko naman kasing maabala sila kambal sa pag-aaral nila. Salamat po.